Isa po sa ating aabangan dito sa Senado. Mapipigilan kaya ni Senate President Chis Escudero, Majority Leader Joel Villanueva, at saka itong grupo ni Marcoleta, si Senador Ping Lacson, tungkol sa kanyang mga expose tungkol nga sa mga project, flood control project at iba pa. Pinyong mga gunita before election or during election at base sa record ni Ping Lacson, yan talaga ang kanyang galaw nung araw pa against corruption. Marami ng expose yan at pagtutol sa mga lamsam-lamsam na budget taon-taon, pero hindi siya pinakikinggan. Ngayon napatunayan niya na yung lamsam, port barrel, PDAP at saka insertion, ugat ng katiwalian, nakawan sa pera ng bayan. Napatunayan na po ni Ping Lacson. Dahil dyan, napakainit po itong isyong ito. Kaya ko na itatanong kung kayang pigilan. Kasi si Ping Lacson ay nasa membro ng minority ni Tito Soto. Yung 11 super majority ng mga senador sa kasalukuyan na grupo ni Escudero, Villanueva at iba pa. Grupo ng Duterte supporters, Duterte senador. Yan po yun eh. Para po sa inyong kaalaman, ang mga senador, pare-parehas lang ang kailang authority o power. Ang magkakaiba lang dyan, ikaw ay nasa majority, itong isa ay nasa minority. Pero si Ping Lacson ng araw pa, kahit mag-isa lumalaban yan, lalo na sa korupsyon. Yan ang ating aabangan. Ako naniniwala ang kanyang papangalanan yan. Kahit kapwa senador. Ang tanong na isa pa dito, gagamitin ba ni Escudero ang kanyang kapangyarihan bilang Senate President? Gagamitin ba ni Villanueva ang kanyang kapangyarihan bilang Chairman ng Committee on Rules at Majority Leader para pagtakpan ang mga kasamahan nila o sila mismo dito sa katiwaliang ito? Iyan ang ating aabangan. Kasi kaya ko ito itatanong at tinatapik ngayon kasi ito pong itong si Escudero natahimik tungkol sa isyu ng flood control scam. Kasi siya ay sinasabi na may kinalaman sa insertion sa 142 billion na kinumpirm ng Malacanang na merong insertion na hindi original na proposed budget ng Malacanang ngayong taong ito, 2025. At ngayon din na-discover ang insertion sa national budget ang ginamit dito sa Ghost Project. Maanumalyang project na na-discover ng Pangulo at ni Senator Ping Lacson. Ito namang si Villanueva bilang majority leader masyadong madaldal. Halatang-halata mong, ang tingin ko, personal kong opinion, parang guilty. Laging isinasalba ang sarili. Wala pang nabibintang sa kanyang official pero isinasalba ang sarili. Pero ngayon, nagputo ka na yung mga picture hindi ko ginagamit yung mga picture kasi hindi ako masyadong naniniwala sa picture at mga video dahil marami ngayon po yung mga napipeke na. Pero ngayon, bakit hindi makapagsalita si Villanueva doon sa naglabasan sa ibang social media? Nakatakot-takot na mga picture na kasama mo si Engineer Alcantara na dating district engineer sa Bulacan, na kung sino-sino, meron pa nga lumabas doon sa picture eh. Sino ba yun? Sino ba yung mayroong relo na halagang 11 million pesos? Kasi imagine, taga Bulacan. Matindi. May mga picture kayo na magkakasama kayo ng district engineer. Kasama mo yung pamilya mo, yung kapatid mo yatang mayor at kung ano-ano. Yung lahat ng sinasabi ni Senador Villanueva sa Senado ng denial, paglilinis ng kanyang pangalan, na hindi ko maintindihan kung bakit nililinis niya ang pangalan niya, wala naman nag-aakusa, ay kabaligtaran ngayon sa nadidiscover ng social media na siya ay masyadong naging malapit sa mga district engineer at mga kinaukulan sa Bulacan. Although taga Bulacan siya. Kaya pinagdududahan siya ng ibang sektor na kaya ang dating niya parang defensive masyado. Bakit ka defensive, Senador? Guilty ka ba? Yan ay tanong lang. Bakit defensive ang mga pagsali mo sa public hearing sa Blue Ribbon Committee, maging sa plenaryo? Kaya this coming Tuesday, itutuloy po yung pagtatanong ng mga senador
tungkol sa expose ni Senator Ping Lacson. Hindi natuloy last week ang pagtatanong kasi may sakit. So, police sa Tuesday, healthy na si Senador, kanyang masasagot ang lahat ng mga tanong. Alam natin na yung mga ibang senador dyan, may pangalan na sila kung sino ang kailang kasamahan na involved dito sa scam na ito, pero hindi pa nila pinapangalanan. Pero pag sa oras na itinanong kay Ping Lacson kung meron siyang idea doon sa kanyang nadiscover, sinong senador, sinong congressman, at pag inamin niya, aamin na rin po yung ibang senador. Ituturo din yan. So, sa ngayon, nasa kumukulo o nagbabagang upuan ang kinalalagyan ni Villanueva at Escudero, yung magpartner na Senate President at Senate Majority Leader. Kasi silang dalawa pinagdududahan diyan sa insertion at mga project na ghost project. Kung yung mga gunita, pumutok na rin ang balita na yun daw insertion na sinasangkot ay mga senador ay naglagay ng bilyon-bilyong pondo diyan sa Mindoro. Ang tanong, yan na ba yung na-discover ni Senador Ping Lacson? Di ba sa Nauhan, Mindoro, daan-daang milyon? Napakaliit na bayan, bilyon ang inubos na pera. Tapos ghost project. Yun na ba yung insertion? Wow! Kaya pala si Senador Escudero tahimik ngayon dyan sa isong yan. Ngayon, kung kaya pinag-uusapan ay yan tungkol sa flood control ay gusto niyong pagtakpan ng impeachment. Hindi. Ang impeachment ibang issue. Corruption din yan. Dapat managot din si Sara Duterte at lahat ng impeachable official. Kasi ang impeachment ang tamang proseso sa lahat ng impeachable official kung korupsyon ang pinag-uusapan. Kaya po, matindi talaga. Marami ho. Hindi ho takipan ito. Meron ho talagang nangyayaring buhay na buhay ang katotohanan may nagsasamantala ng mga taga-gobyerno noon at ngayon. Ngayon lang po talaga na-expose ito dahil pinangunahan ng Pangulo ang expose, kaya ho nagkaroon. Alam niyo, pag ang presidente ang nagsalita sa ganyang klaseng issue, totoo yan. At yan po ay talagang pag-uusapan. Kasi presidente umamin eh. Ang ibig sabihin nun, hindi siya sumali sa korupsyon at gusto niya linisin. Yung mga nakaraang presidenteng nanahimik laban sa korupsyon, kunwari matapang, kunwari galit sa korupsyon, I hate drugs, I hate corruption. Sandali, anong nangyari ngayon? Mukhang kabaliktaran. Yung nagsabing hindi niya hate ang corruption at kung ano-ano, aba siya ngayon na naglalantad. Nakita mo na. Babalik at babalik talaga, no, ha? Kaya abangan po ninyo, marami pang mangyayari. Hindi ko naman sila pinangunahan, pero kayo, aking mga followers, subscribers at viewers sa aking mga channel, Mike Abby Opinions, yung kabila at ito, MA Pinoy TV, mag-abang lang kayo. Wala akong personal at political interest. Trabaho ko lang ito bilang mamamahayag at traditional media at political blogger na sabihin natin ito dahil pera natin lahat yan. Hindi yan pera nila. Pera nating lahat ng Pilipino ang pinag-uusapan dito, kaya lahat tayo may karapatan. Yung nagtatakip at sumasakay sa isong ito, iba ang anggulo, iba at gusto meron silang isalba, lalo na yung mga anti-Marcos. Alam na ninyo kung anong ibig sabihin nun. Huwag kayong magpapapaniwala dyan. Meron silang pinagtatakpang iba siguro. Pero tayo, yung totoo lang.